At bago po ang lahat, may tanong po ako sa inyo. Sino po dito ang walang problema? Taas po ang kamay. Di ba? Wala nga. Kasi lahat nga tayo may problema. Iba-iba nga lang ng klase at iba-iba yung bigat. Di ba? Pakitingnan po ang mga katabi nyo. Tingnan nyo po sa mata. Di ba nakangiti yan? Oo. Pero deep inside, hindi mo naman alam, hindi mo alam kung ano yung dinadala niyang problema o kung meron man. Tatlo lang yan eh. Pwedeng kaya niya, kasi maliit lang naman yung problema niya, or kinakaya kasi kailangan para sa pamilya niya. And pangatlo, kasi ipinapaubaya niya lang kay Lord. At kagaya nyo, isa rin po ako, dumadanas din po ako ng mga mabibigat na problema. Ako po, si Sen Manarin from Team Washington. Shout out po sa kateam ko po, Venus, Kim, Leonora, and at Isay. At galing po ako kay SD Nilo Milyar, and 5 years na po ako dito sa Yesland. And very grateful po ako talaga today na nandito ako sa harapan nyo para magbigay ng inspiration. Kasi last to 2019 and 2021 ako nakaranas na makaakyat ulit dati as top 3 seller. And ngayon po, nag-aaral po ako as BSREM student. At hopefully po, na makatapos po sana ako sa July. So, marami po talagang distractions. At alam nyo ba, may good news? May SSS na sa Yesland. Ayan. So, yan po yung SSS strategies para ma-manage natin po ang ating mga distractions para maging focus po tayo sa goal natin sa sales. So, tatlo lang po yung pinili ko. Number 1, stay connected. Huwag po nating hayaan na dumaan ang isang araw na wala po tayong name-message, nate-text or nako-call na kamag-anak natin, yung relatives natin kahit malayo man, and mga friends po natin. Kumustahin po natin sila. At saka, andito po tayo sa sales. Kumustahin po natin yung mga dati nating clients, yung mga old buyers, at saka yung mga inquiries po natin sa page. Kung wala naman tayong budget, yun pong nasa inquiries sa marketplace. And i-share ko po sa inyo yung aking benta. 3 po sila sa Valle Santana. So yung huling benta ko po doon ay old client ko po siya. Sabi niya sa akin, kapag nag-open ang single attach dito, kasi kinuha niya sa akin ay end unit, pakisabihan naman ako. So, after 2 years nag-open nga po, so sinabihan ko agad siya, Sir, open na po. Tapos sabi niya sa akin, sige, yes, thank you. Oo, laging ganun sagot niya. Tapos, pero hindi pa rin siya nagre-reserve. Buti na lang, yung second buyer ko po, the night before na mag-reserve po siya, yun po ang nagamit kong deciding factor para mag-reserve na po siya. Sabi ko sa kanya, Sir, ang unit niyo po, tinarget po ng client ko kagabi. Buti na lang na na-divert ko po siya sa unit na mas maganda rin naman at nagustuhan niya. Pero, kung ibang agent po, yung nakausap ng mga buyer, hindi ko na po siya kontrolado. Kaya, i-reserve niyo na po, sir. Ayun, sabi niya sa akin, sige, akin na yung bank account. Nag-reserve po siya. So, ang point ko po doon, maging connected po talaga tayo, stay connected sa ating mga old buyers and mga prospect buyers. Ano po? So, number 2, stay positive. Siguro naman po, alam ko, marami po dito sa Yesland na kasing tagal ko na rin, na halos hindi na rin po nakakabenta ng 1 year, minsan umaabot ng almost 2 years. Pero wag po tayong mawala ng pag-asa. Basta magbigay lang po tayo ng effort. Ano po? Di ba? May history na po ang Yesland na
Almost 2 years wala siyang benta, pero boom! Naging top 1 po siya, di po ba? At may kilala po ako dito, dalawa. Nag-retake po siya sa Rivalida. Pero ngayon, top 1. Hindi po ba? So, habang hindi ka sumusuko, talagang mananalo ka po sa battle. Kasi basta magbigay ka lang talaga ng effort para magkaroon ng result. So, ito po ay isang marathon. Hindi po ito pabilisan. Diba? Basta stay lang po kayo, kapit lang po kayo. And number 3, stay strong. Hindi po sinabi na magpanggap ka na kaya mo, kahit hindi mo na kaya. Yan po yung sinasabi ko kanina ng mga problems natin. Kung hindi mo na kaya ang problema, mag-open ka. Marami ka ng mga kaibigan. Pumili ka ng mga trusted mo dyan at mag-open ka. Kung hindi ka man nila matulungan directly, financially, pero tutulong at tutulong yan. Magsabi ka sa mga leaders nyo. Hindi naman po sila madamot. Pwede ka nang tulungan, kung hindi man sa pera. Ayun nga po, sa emotional problems nyo, halimbawa, ayan, mag-open lang po tayo. And bukod din sa tatlong SSS na yan, ayan, magtiwala po tayo kay Lord. Sabi nga po, natandaan ko yung sabi ni Broker Armand dati. Doon po talaga, napaiyak talaga ako doon. Kasi sabi niya, si Lord, hindi siya tumitingin sa name tag mo, sa pangalan mo. Kung ano man yung mga nagawa mo, kung sino ka man, ibe-bless ka pa rin niya kahit sino ka. So, trust lang. Pagtiwala po tayo kay Lord, andyan lang po siya, naghihintay sa'yo na magbalik ka. Kung nawawala ka man, bumalik ka lang kay Lord. Ayan. Thank you po! Good morning, everyone! Yan. Thank you, Lord! This is it! This is it. Ito na. Thank you po, Broker Vicky, Broker Richard. Thank you, Yesland Realty. Thank you, Yesland Family. Thank you, Broker Migs. Kahit wala po siya dito, maraming salamat po. Thank you po sa aming napakabait at napaka-sexing SM Rose. Kung wala siya dito, wala po ako sa oras na to. Alam niyo ba kung bakit ako narito? Kasi hindi para sa akin. Dahil kaya ako nasa harapan nyo, gawa ni Lord. Para sa Kanya lahat ito. Kaya glory to God, O Lord. Hallelujah! This is it na talaga. I-share ko lang, mag-share po ako about sa Bible. Trust in the Lord with all your heart and do not lead on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will make your path straight. Proverbs 3:5. So, kaya po ako naandito sa harapan nyo ngayon, dahil ginamit ko po itong verse na to. Nagtiwala po ako kay Lord. Nagtiwala po ako sa aking sarili. Sa pamamagitan ni Lord, nagawa ko po ang best ko para po makatulong sa mga taong nangangailangan magkaroon ng sariling bahay. Ito pong oras na to, ay inaalay ko po para sa Kanya at para po sa pamilya ko. So, from the word trust, doon ko po kukunin yung i-share ko sa inyo. T stands for truth. So, tayo ay nasa negosyo na real estate. So, dapat maging tapat po tayo sa ating mga kliyente. Dapat po sabihin po natin sa kanila kung merong hidden charges man lang sa mga developer, or sabihin po natin kung totoong meron silang swimming pool. So, maging tapat po tayo sa ating mga kliyente. R for truth. R stands for review. Bago po tayo humarap sa ating mga kliyente, kailangan po nating reviewin ang mga project or
yung mga bino-focus po natin project, at least 1 to 2 focus project, kailangan po natin siyang reviewin bago po tayo humarap sa ating mga kliyente. Napakahirap pong humarap sa ating mga kliyente ng, thumbs up na daw. Saglit lang po, na hindi alam. Then, U stands for unstoppable. So, unstoppable, ito po ay walang limit po sa atin ang pagbebenta, kaya unstoppable. S stands for study. Ang yes lang po ay nagbibigay ng libreng aral. Ito po ay libre na, at ito po ay hindi na tayo mamasahe. Binigyan na po tayo ni Broker Richard at ni Broker Nikki na free training through online. Please, tayo po ay mag-aral. Nakuha ko po itong top 2 dahil tsinaga ko po talagang mag-aral. Tsinaga ko pong lahat ng training ay atinan. And then, T, last na to. T stands for time. Kailangan po, kung meron po tayong tripping, be on time po tayo at least 1 hour before po. 1 hour po before ng tripping, mauna po tayo sa kliyente natin. Huwag pong sila pa ang mauuna sa atin. And then, kung nakaya po nila Broker Arman na maging top, na kinaya ko, I'm sure kayo na po ang next. Maraming salamat po. Good afternoon po, Yes and Family. Ako po si Rochelle P. Morena, and from Team San Diego po ako. Galing po from under SD Caroline Palermo. And ang tanong po sa akin is, what strategies did you use to manage distraction and stay on focus with your sales goal? Yung una po, set clear goal. Isa lang po yung goal ko at klaro po sa akin na kailangan ko na magka-ice break. February po ako naging accredited at dahil may mga personal po akong kailangan, August na po ako nag-start mag-focus and determined po talaga ako na makuha yung ice break ko. Number 2, recognize your pattern. Madalas po sa sisling, sa mga meeting, and sa training, naririnig ko po yung salitang consistent. And para po sa akin, ang consistent is yung palagi ka lang may ginagawa araw-araw. At saka kapag mas maraming oras yung binibigay mo sa ginagawa mo, para sa akin, consistent na yun. Pero minsan narinig ko si Broker Nikki nung September Sisli. May binanggit siya na intensity versus consistency. And nung narinig ko yun, sabi ko parang may mali sa ginagawa ko. And then, chinek ko kung anong ibig sabihin ng consistency. Consistency is when you put the same amount of work every day to finish a task. Same amount, so ibig sabihin, ang consistency pala is measurable. Sa ginagawa natin, mame-measure natin yung consistency by time and numbers game. So, ang goal po sa amin ni SD Carol is kailangan araw-araw po kami may kinakausap. Madalas po siyang magpa-add sa amin. So, meron po akong 5 hours per day. So, ibig sabihin po, meron po akong same amount of work per day. And number 3 po is establish a habit. Since aware na ako sa naging pattern ko, nag-start na po akong mag-establish ng habit. Inatap ko na po yung Eat the Frog First principle. Inuna ko po yung pinaka-most challenging task first thing in the morning pa lang. And dahil nagawa ko na yung mga mabibigat at important task, mas madali na sa akin yung mga sumunod na mga task. 4 a.m. po, gising na po ako kasi may mga pumapasok po akong anak. Kailangan by 7 to 8, tapos ko na yung lahat bagong magising yung mga makukulit ko. And umaga pa lang, may na-accomplish na ako, kaya may time na akong makapag-focus sa pagsagot ng inquiries. Dahil nagkaroon ako ng structure, mas madali na sa akin i-handle yung distraction. Ang pinakahirap na lang is mawalan ako ng motivation magpatuloy dahil sa rejection at delay. So kapag nararamdaman ko po na yun, kailangan connected po ako sa group namin. Si SD Carol po, madalas po yan nagme-message sa GC. Si Nico po, bigla-bigla na lang po yan nagsasend sa akin ng motivational video. And mga
mga video kung paano mag-handle ng mga distractions. And, ayun po. Mataas po sa akin sinasabi ni SD Carol na, alam mo, Shel, tuloy mo lang yan. Kasi, nakikita ni Lord lahat ng ginagawa mo. And pinangahawakan ko lang yung salita ni Lord sa akin na yung sa Isaiah 60 verse 20 sa 22 na when the time is right, I, the Lord, will make it happen. And nangyari na po, nakuha ko na yung ice break ko at hinigitan pa ni Lord kasi naging top seller ako. Yun lang po, thank you.